Ayan, hello po. Magandang hapon po sa bawat isa and welcome na welcome po ang bawat isa sa gawain ng ating Panginoon dito sa FB Live page ng CBCM and at the same time live din po tayo sa Zoom ngayon. Yun. So, bago ang lahat, allow me to introduce myself. My name is Ed and ako po ang MC nyo ngayong hapon na ito and patuloy ko pong welcome ang bawat isa and I hope na maging excited po tayo sa gagawin ni Lord para sa hapon na ito. And before that, makakarinig po tayo ng isang pagsamba na pangungunahan po ni Ate Shaira Ranoy. Ayan po. So kung ready na po ang lahat, tinatawagan ko po ang ating worship leader for this day. Good afternoon po sa bawat isa. Again, I welcome po sa ating gawain po online and thank you for joining with us. And as we worship the Lord na saan ka man, we invite you to one of the most important thing a follower of Christ must do, and that is to lift up the name of Jesus with our voices, with all our hearts, regardless our situation, mga pinagdadaanan po natin, ng mga nakaraan, regardless our situation, deserve po ng Panginoon ang mapapurihan. Amen? And right now, as we welcome the Holy Spirit, as we welcome the Lord sa lugar kung nasaan ka man ngayon, I want you to close your eyes and feel the presence of the Holy Spirit. Hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, come on, let us pray and let us invite the Holy Spirit to be with us this afternoon. Lord, maraming salamat po. Regardless our situation, we know, Lord, gaya nga po ng sabi mo sa iyong salita, that in this world, we will have tribulation, but we will take heart because you have already won the victory, Lord. And we share in your victory, Panginoon. Lord, maraming salamat po. And we worship you this afternoon, O God. We worship you and we welcome you, Panginoon. Nawa, Panginoon, sa aming gagawin sa hapon na ito, ikaw po ay aming mapangiti at mabigyan po ng kagalakan po ang iyong puso, Lord. Maraming salamat po. Thank you, Jesus. Thank you po. Hallelujah. Come on, patuloy po nating awitan ng ating Diyos. Hallelujah. Let us continue to be in the atmosphere of worship. Sabay-sabay po tayong umawit sa ating Panginoon. Walang hanggang katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, tataas ang aking tinig. Tatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Hallelujah. Come on, let us worship the Lord with all our hearts. Thank you, Jesus. Minsan pa, awitin po natin muli. Walang hanggang katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan.
pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Lord, thank you, Jesus. Muli po, let us declare this with all our hearts. Sabay-sabay po nating awitan ng ating Diyos. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Purihin ang ating Diyos. Purihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Walang hanggang katapatan, sa buhay ko'y lagi mong laan. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Thank you, Jesus. We worship you, Lord. We honor your name and we glorify you. This is our worship with thanksgiving. In Jesus' mighty name we pray. Everybody say, Amen and Amen. Sige po, palakpakan po natin ang ating Diyos. Amen. Ayan. So maraming salamat po, Ate Shaira, for that wonderful worship. Truly napakabuti ni Lord sa ating buhay. And patuloy po nating palakpakan si Lord. Ayan, sobra pong nakaka-bless. And this night, this time ngayon naman po makakarinig naman po tayo ng devotion galing sa ating nanay sa pananampalataya. And huwag na po nating patagalin pa. Narito na po ang maghahayag for our devotion. Welcome po natin si Lord sa buhay ni Pastora Elisa Domingo. Salamat, Ed. Brother Ed. Magandang hapon sa bawat isa. Good afternoon to Sister Shaira, Vincent, Brother Ed, Joycey, Maria Teresa Balandra, Pastor Teresa Balandra, Alona, Sinyena, Alona. Good afternoon, Pastora Cynthia. Good afternoon, my beautiful sister. Abigail, Abby, magandang hapon. Hannah Shield, good afternoon. Mary, good afternoon to you. Sino pa? Noemi, magandang hapon. Ram, magandang hapon sa iyo, Brother Ram. CBCM Taytay. Okay, sinipay nakita ko kanina. Parang nakita ko si Tagapasig. Magandang hapon sa lahat ng mga ating mga kapatiran, mga kananayan, katatayan, boys and girls, youth and teens, and your whole household. Magandang hapon sa inyong lahat. Ganoon din sa mga taga-Sambales, magandang hapon. A blessed whole day to all of you there. Okay. So this is my devotion today. Ito yung aking kumbaga narating
kaninang after lunch. Basahin natin sa Apple. Good afternoon. Andiyan na ba si Apple? Okay, good afternoon, Apple. Okay. Let's start now. Okay. Sige, tayo muna yung manalangin. Father God, we thank you so much again for this another day that you've given to us. May your fruit of your revelation this afternoon be received to all of us who hears. Even I, O God, matanggap po namin ito maluwalhati. Magbigay kalakasan, nourishment to revive our soul and strengthen it, O God, for us to have strength to be victorious every day because of you, Lord. Salamat po sa lahat ng ito. Itinataas po namin ito, O Diyos, sa iyo. Pagpalain niyo nga po ang mga ito, ang iyong makapangyarihang salita sa buhay ng bawat isa. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen and amen. Okay. Ito yung ating verse talata. Matthew 5 verse 48. Therefore, must be perfect as your heavenly Father is perfect. Then sa Tagalog, kaya maging ganap kayo gaya ng inyong amang na nasa langit. Okay. Ayan ay nilalaman ng Jesus teaches about loving enemies. Bahagi yan. The law of love, love for enemies. Okay. At nakalagay din yan sa Luke chapter 6 verses 32 to 36. Okay. Sabi diyan, you therefore must be perfect as your heavenly Father is perfect. Okay. That is grow into complete maturity of godliness in mind. Okay. So that's why we should be a Christ mind in our everyday life. Godliness in mind and character having reached the proper high virtue and integrity. Okay. Now, how can we be perfect? Paano ba tayo talaga magiging ganap? Ito na yon. Unang-una, number 1, okay, next, in character. Sa pagkatao. Ano yung pagkatao natin? Ugali, asal, kilos. Okay. In this life, we cannot be flawless. Hindi lahat, kumbaga sa buhay na ito, hindi pwedeng hindi tayo nagkakamali. Okay. But, we can aspire, pwede nating hangarin, mitiin, to be as much like Christ as possible. Hanggat maaari. Hangarin natin, mitiin natin, hanggat maaari, ang makatulad sa ating Panginoon Kristo. 2 Peter chapter 1 verses 5 and 7. Ito ay minsan napag-aralan na natin ito sa Mother Church, sa main, at maging sa church natin sa Pasig. Okay. Pagkatao, character, in character. Pangalawa, in holiness. How can we be perfect? In character, next, in holiness. Okay. Sa pagiging banal, merong awit, lagi nating naawit, yung Tagalog. Yung binabago mo ako araw-araw. Sabi, merong ginagawa ang Diyos na pagbabago sa buhay natin at ito ay araw-araw. So ang pagbabago natin, araw-araw. Bakit? Mayroon laging itinuturo sa atin ng Diyos. Like the Pharisees, we are to separate ourselves from the world's sinful values. Kailangang niwalay natin ang ating sarili ito mula doon sa yung kaugalian o yung sistema, okay, yung pattern ng mundo. The pattern or world system na tinatawag. Ano-ano yung mga yung bisyo? Ano pa? Luho o materialism. Yung sumasang-ayon tayo. At kadalasan sa ating mga Kristiyano, dahil sa pagsang-ayon natin, napapawalay na tayo. Okay, sa sobrang pag-aaral. Yan.
ang gusto ng mundo, sobra yung trabaho din natin. Kasi we need much money. Sa panahon natin ngayon, mahal ang mga bilihin. Pero dito tayo ay ipinalalayo ng Panginoon. Inihihiwalay tayo ng Panginoon. Kasi sabi, seek ye first the kingdom of God and all those things shall be added unto you. Kung uunahin natin siya, idadagdag niya ang lahat-lahat sa atin. Kahit mga bagay na hindi natin hinihingi, idadagdag ng Panginoon. Because of commandments. Because of faithfulness to obey the commands of God. Okay. With God's favor, kasama na rin yun doon. Okay. But unlike the Pharisees, hindi katulad ng mga Pariseo, we are to devoted to God's desires. Kailangan matapat tayo sa gusto ng Diyos sa buhay natin rather than our own. At kailangan, we must carry His love and mercy into the world. Dala-dala dapat natin yung pag-ibig at kahabagan, yung compassion ng Panginoon sa lahat ng tao, sa mga wala pang Kristo, sa kanilang mga puso. Sa mundo ito, dala-dala natin yun sa buhay natin araw-araw. Hindi lang natin ito pinakikita sa ating mga kasamahan sa loob ng bahay, mga kapatid. Maging paglabas natin sa labas ng bahay, sa labas ng church, sa loob ng eskwelahan, sa loob ng trabaho, opisina, pabrika, sa karamihan ng tao, dala-dala natin ang pag-ibig at kahabagan ng Diyos. Huwag natin yung iiwawaglit. Kailangan nandito yung lagi sa buhay natin. Pangatlo, in maturity, how to be perfect? We must be perfect. Maging ganap tayo sa kahustuhan o pagbulag, ibig sabihin, in maturity. We can achieve Christ-like character. Hindi daw natin matatamo o makatulad tayo na kung ano yung pagkapanginoon o pagkatao ng ating Panginoon Kristo in a holy living sa banal na pamumuhay. All at once. Nang sabay o nang minsan. Yung Christ-like character and holy living, hindi natin yan mapagsasabay ng minsan lang. Okay. But we must grow toward maturity and wholeness. Kinakailangan daw natin, hindi nga natin mapagsasabay yung Christ-like character and holy living. Pero kailangan nating lumago para sa kahustuhan, maturity and wholeness, pagiging ganap. Okay. Katulad ng different behavior ng bata. Okay. Ina-expect natin, halimbawa, pag may anak, ang apo ko, ina-expect ko sa apo ko kay Nate, sa pagiging sanggol niya, magiging bata siya. Okay. Baby, then a child, then sa kanyang pagiging bata, magiging teenager siya. Inaasahan na yon, mga surroundings niya, ng mga magulang niya, maging sa amin. Naasahan namin yon. At ang pagiging adult, ganoon din ang Diyos sa atin. So God expects different behavior from us. Inaasahan na ng Lord na sa atin yon. Yung maging iba tayo, maging iba o kakaiba. Okay. And depending on our stage of spiritual development. Ito ay ayon na kung saan yung yugto na ating spiritual na pag-unlad. So, kailangan umunlad. Hindi po pwedeng hindi. Sa panahon natin ngayon, itong panahon natin ngayon ay pag-unlad. Hindi yung tinatamad. Hindi po pwede. Kailangan ang panahon natin ngayon, ilagay natin sa isip natin, pag-unlad. Kailangan na natin umunlad. Hindi man mabilis, kahit unti-unti. Pilitin natin, sumikapan natin, umunlad tayo spiritually. Dahil sa panahon natin ngayon, ito yung kailangan natin. Tapos na tayo, kung matagal ka na sa Panginoon, isang taon ka na, pag sumikapan ka, tapusin mo na yung pagiging emosyonal. Tapusin na yung pagiging matitisurin. Bakit? We don't have much time in this world. Dito sa nangyayari,
Yan ay nakapaloob sa Aklat ng Kapahayagan. Okay, next. Lastly, we must perfect in love. Dapat maging ganap ang pag-ibig natin. Pag-ibig ng Diyos sa atin. Lalong-lalo na yung agape love. Unconditional. Ilagay natin sa ating unawa, sa ating puso, sa ating mga labi at maging sa ating mga lakas. We can seek to love others as completely as God loves us. Kung tayo ay nakaranas ng pag-ibig ng Diyos, meron tayong dahilan para ito ay ipalasap, iparanas din sa iba. At ito yung isang bagay na kapag binibigay mo sa isang tao, nakakaramdam ka ng kasiyahan, ng kapayapaan. Lalo kang na-encourage na ito ay patuloy at ulit-uliting gawin sa kanila. We can be perfect if our behavior is appropriate for our maturity level. Okay. Pwede daw tayo maging ganap kung ang ating pagkatao, yung asal, ugali, kilos, ay angkop o naaayon sa ating kalalaguan. Okay. Maturity level. Pero ganun pa man, kailangan pa rin natin ng patuloy at tuloy-tuloy na paglago sa buhay natin. Do not forget the word of God. Do not forget to obey it, to be faithful into it. Hindi dapat natin ito kakalimutan. Ito higit pa sa pagkain. Ito yung ating totoong buhay sa mundong ito. Our tendency to sin must never deter us from striving to be more like Christ. Okay. Yung daw, pagkakamali natin, pagkakasala natin, hindi daw nito kayang hadlangan, pigilan tayo sa pagpupumilit, makatulad lamang sa ating Panginoong Jesucristo. At dito, merong panawagan ang ating Panginoong Jesucristo sa lahat ng kanyang disipulo. Christ calls all of His disciples, and you are His disciples. God's disciples, Jesus' disciples, to excel, manguna, mangibabaw, to go higher, tumaas pa, to rise above. Yan. At yung nais ng Diyos sa buhay natin, mula doon sa pinanggalingan natin, na kung saan nakababang uri ng pagkatao. At dahil sa makapangyarihang salita ng Panginoon, dahil sa pag-ibig ng Diyos, at dahil sa pinili din tayo ng Panginoon. Yun na napakaganda, huwag natin sayangin. Hindi lahat pinili. Pinili tayo ng Panginoon. At ito yung dapat natin bigyan ng halaga sa ating buhay. Kaya may mga dapat tiisin na natin. Dapat na harapin natin ng tama na may pananampalataya. Yamang tayo naman ay hindi humaharap sa mga bagay-bagay na nag-iisa. Kasama natin ang presensya ng Panginoon na kailanman hindi tayo iniiwan. Christ calls all of His disciples to excel, to go higher, to rise above. Okay. And to mature in every area. Okay. Yung mahinog tayo sa panahon sa lahat ng buhay natin in every area, becoming like Him. Para lang makatulad ng ating Panginoon sa Kristo. Those who strive to become perfect, isang araw magiging ganap. At ito yun. Magandang hapon sa inyong lahat. Pagpalain kayo ng Diyos. Ayan, so maraming salamat po sa isang napakagandang mensahe, Pastora Ellie Domingo. And kagaya nga po ng sabi ni Nanay Ellie, talagang we should strive to be more like Christ. And to continue this program, dako na po tayo sa ating mentoring. And I believe ready na po ang lahat and excited na po para sa ating mentoring ngayong hapon na to. And before that,
Gusto ko lang po muna sanang i-greet lahat po ng ating watcher sa FB live page ng ating Christ-centered or CBCM Taytay, and also live din po tayo sa ating Zoom. Yan. So ako po ang MC ngayong hapon na ito. So wag na po nating patagalin pa. Welcome na po natin ang maghahayag po for our mentoring. Please welcome Bishop Ernesto Domingo. Palakpakan po natin si Lord sa buhay ni Bishop Ernesto Domingo. Magandang hapon sa inyo lahat. Purihin ang Panginoon at dakila ang ating Diyos dahil siya ay kasama natin, whatever happen. He always with us. He promised us that He will never leave us nor forsake us. Salamat kay Pastor Eli, kay Nanay Eli sa very inspiring message. We need to be perfect. Hindi ba nitatanong si Adam, perfect siya, wala siya kasalanan. And yet, he's not really perfect. No? Perfect siya inside, perfect sa yung kanyang physical, pero yung piniperfect doon ay yung obedient. No? Yung kaya nga meron pagsunod. Kailangan na sunod. Ngayon, dito sa message na binigay sa atin, to become perfect, we need obedient. No? In character, holiness, matured, no? Diba? In love. So, we are perfect inside of us because we are justified. Perfect yung nasa loob, pero yung attitude, yung bunga ng pagsunod, doon dapat i-develop yung character, diba? Holiness, maturity, and so, thank you very much, Pastora. So, welcome lahat ng mga nasa Facebook Live. I'd like to welcome all the members ng ating Zoom. I'd like to welcome you. So, for the past few days, we talked about the absolute nothing. You know, without Christ, we are nothing. So, we need to obey Christ. Kasi yun ay mahalaga. Pangalawa, pinag-aralan din natin sa ating mentoring yung the foundation of the vision. And Jesus is the foundation plus the pillar who carry the next generation. So the pillar must be aggressive, diba? Consistent, dynamic, anointed, faithful. So why? Because they are the vision carrier. And then we tackle also yung pangatlo, the DNA of the disciple. No? You need to be we need to be impart, you need to live by the vision, be Christ-like character, because you are a carrier of the DNA. Then we study also about the dynamic, no? How to have a dynamic cell. Dynamic, it means always active, how to have an active cell. Because our task is to guide them, to guard them, to train them, and to keep them. So we need to preserve our people to become an active. It is a part of the cell leader. So kailangan magkaroon yung cell member natin magkaroon ng life experience because we have to guide. And then pinag-aralan din natin yung pangalima nating mentoring. We study about the characteristic of the vision. Ano ba ang katangiang naibibigay? Na ang pangitain pala ay nagbibigay pagkatatag, nakaka-restore, diba? Nagliligtas, nagbabago. Ngayon, pag hindi alam ng cell leader yan, na may ginagawa ang vision sa mga taong nakakarinig, wala, sayang yung opportunity, yung time natin. And then, yesterday, we talked about the implementing the vision. No? We need to know the process, the preparation, the training system, and then the ownership of the vision. So, pinag-aralan natin yon. At saka yung 3M. Yung 3M natin, master the manual, master the mechanic, and mentoring. Yun natin 3M. So tonight, I'd like to share to you about the cell leaders guideline. No? Pinalaki natin kahapon about the cell leaders guideline. Mayroon tayo yung meaning ng cell. Cell is a basic community. Diba? And there are two types of a cell. The multiplication cell, yun yung open cell to reach the entire community. And then edification cell, ito naman yung closed cell. Puro pila, may yung mga leadership cell yun. Kaya hindi na tayo napapasok ng cell member doon sa closed cell. Kasi out of place sila. And then we study the purpose. The purpose of a cell is to grow them, spiritually and reproduce in number. Kasi nga, open cell yun. And then we talk about the mission statement. Bring people close to God, and then meet their needs, changing their life, and building relationship to others. And
the cell members also. So yun natin pinalaki. So this afternoon, I'd like to share to you about the component of the cell. Yan ang pag-aaralan natin ngayon. Ano ba ang nilalaman? Ano ba yung component ng cell nito? Bakit ba? Gaano ba kahalaga talaga ang cell? You know, if we do not care our new converted Christian, so it means if we do not feed care them, no, these people will complain, no? Magkakaroon sila ng mga complaints sa buhay nila. Yan ay nangyari sa aklat ng Number chapter 11, no? Makikita natin ang mga tao, dahil nga walang itinitry na pillar si Moses, ang tao nagko-complain na sila. Okay? So sa cell pa lamang, hindi na natuturuan, sigurado magko-complain sila. Kapag kain, magko-complain sila, magsasawa sila. And then, especially if we do not train them, if we do not disciple them, these people, after complaining, they are desiring the things of this world. No, maghahanap na sila ng mga bagay sa mundo. Iisipin na nila yung sibuyas sa Egypt, yung mga isda sa Egypt, yung mga karne sa Egypt, yung mga tinapay sa Egypt. So, maisipin na lang. Why? Because they do not bring the people into the process of training process. Ano? And then another thing na makikita natin, why the cell group is very important to us. To meet the limitation of the leadership, ano? Kasi kailangan ma-overcome ng leader yung kanyang limitation. Kasi hindi niya kaya katulad ni Moses. Kaya nagmurmuring na si Moses eh. Bakit ako ba naglihig? Bakit ako ba nagsila ng mga tao na ito? Patayin mo na lang ako. So kasi nga wala siyang na-erase, hindi siya nangalaga. And then pagkatapos siya mag-complain, if you study the book of Numbers, pasahin na lang ninyo, makikita niyo, sabi ng Diyos, bring 70 elder. Doon na siya mag-uusap. No? Dalan mo ko ng 70 at kukuha ko ng Espiritu na sa kanya. That's impartation of the Spirit. So, we need to understand the importance of this cell group and the cell leader. Now, what is the component of the cell? Now, let's study. So, this is very important part, or this is a very important piece of the cell. Number one, siyempre sa cell, may cell leader. Okay? Hindi pwedeng maging cell group ang cell group without parents. Tandaan natin yan, no? At yung cell leader dapat well-trained. Nakatapos siya ng nakapag-life class kaya siya, nakapag-SOL 123, nakapag-SOT siya, okay? Nakapag-plan 40 siya, okay? Tapos, involved siya doon sa week of fire, involved siya sa prayer for free, involved siya sa harvest event. And then, pagka may problem yan, the leader must know how to motivate their own self-member, challenge, and encourage those people. Yan ang trabaho natin, no? At hindi mawawala yung problema. Kasi it is a part of our call. Sabi ng John 4:35, nung pagdating na, no, yung Samaritan woman, paglingon ni Jesus, sabi ni Jesus, but I tell you, look, and you will see that the fields are ripe and ready to harvest. So, sabi niya, look. So, we need to look and to see the harvest. The harvest comes from those with the eyes of the vision. Look, sabi ni Christ, John 4:35. Look to the field, sabi niya. Look and you will see the field are ready to harvest. So, pag nandito na ang mga miyembro natin, dapat may cell leader. Hindi pwedeng wala. Number 2. Another component of cell is the cell member. Cell member. Kailangan may cell member. So, to have a cell members, we need to win. Ba? We need to take care, we need to feed them, to visit them, to chat them in our time, to text them, to encourage them, to motivate them. So, dapat, meron kang ginaganon. No, meron kang yung every Sunday, diba sabi ko, kung wala kang time na mag-cell group ng Monday to Saturday, Sunday after the service, or before the service, ang malaga, nag-grouping kayo because you
you will encourage them, you will teach them. That's a very important. So the part of the cell, hindi lang cell leader, kundi cell members. Kumusta ang cell member mo? Okay? Another, we need to consider another component of the cell is the venue. Dapat ang venue natin, good atmosphere. Huwag kayong magsisell group una sa lahat sa loob ng tindahan, tapos tindera yung iyong sinesell group. Kasi yan ay nai-interrupt pagbilan. At kung maaari, kung may anak yan, o may kapatid na inaalagay niya, magdala ka ng mga kasama. Kasi yung good atmosphere ang pinag-uusapan dito. Pinag-uusapan dito yung dapat may ventilation. Huwag kayong mag-aano sa isang mainit. Minsan, naranasan ko yan, habang nag-aawita kami, patawanan kami. Ayan ay naganap doon sa isang, hindi ko na mabanggit ang pangalan, tayo. Nakaupo kami, parang jeep nakaupo kami. Yung tuhod namin, baka 1 inch lang ang pagitan. Halimbawa, 5 sa harap ko, at 4 yung katabi ko, 5 kami. Nung pinatayo na siyempre, not knowing na gano'n pala magiging result pag hindi ka aware doon sa venue. Tindahan yun. Tayo tumawid sa Panginoon, ready magkadikit yung ilong namin. No? Palitan lang kami ng buga ng hininga. Di nagkakatawa na kami. Di kaya iiwas namin ng konti. Yung pa yung mga gano'n, hindi prepared yung lugar. Hindi naka-ready yung lugar. So, let us consider the good atmosphere. Pero electric fan, walang pakalat-kalat na aso, walang pakalat-kalat na manok, o pusa. Kung mailalagay sa maayos na lugar, hindi naman masama. No? Tapos, magdala ka ng tagapag-alaga ng bata kung may mga bata na alaga. So, venue is very important. Okay? Napaka-important yan. Another is values. The cell leader must know the values of the cell. Upward, inward, outward, and forward. Ano yan? Upward, it pertaining to God. Dapat bring them close to God. That's the values. One of our mission statement is bringing them close to God. Number 2, inward, changing our lives. Pagbabago ng buhay. Dapat may nagaganap na pagbabago. Number 3, outward. This is the fellowship. No? Yung mga cell members, no, kapwa cell members, nagkakaroon sila ng harmony. Unti-unti yan. And then, someday, they will go forward, bringing the good news or the vision. So, the values is very important. Another yan, no? So, dapat naiintindihan ng cell leader, if you want to become a cell leader, or if you are a cell leader today, you need to understand it. The values, upward, pertaining to God, inward, pertaining inside of us, will change the lives of our members. And then the outward, bringing them harmony, close relationship. And then the forward, someday they will go also and bringing the rest of other people. So that's value. Sama na lang uli natin ang mission statement. Na huwag natin kakalimutan ito. Lagi i-dinay-din ito sa cell leader. Again, can we read all together? Number 1, bring people close to God. Number 2, meet their needs. Number 3, change their life. And number 4, building relationship. Always put in your heart. Minsan, practicein natin. Minsan, nakakalimutan natin. Basta natutulog lang tayo. Nakalimutan natin ang values, ang good atmosphere ng venue. Nakalimutan natin na hindi na pala good cell ang ating cell, bad cell kasi nakatuloy. Nakalimutan natin cell leader pala tayo. Maalis tayo, magbabakasyon tayo, tayo sa beach, hindi natin na alintana yung ating mga cell member. Number 6 component of a cell is the timeline. So timeline, bakit sinasama natin ang timeline? Kasi ang Bible study ay forever. Minsan 3 years na, 5 years na, Bible study. Walang duration, wala siyang timetable, wala siyang
Oh, hindi na kita dapat i-Bible study. Dapat ikaw na nagba-Bible study sa iba. Kung nagkikita man tayo, mentoring na, hindi na Bible study. Dapat gano'n, may duration. 3.5 is maximum for our new converted Christian. Dapat nagla-life class na sila, nag-encounter na sila, nag-life class ulit, and then nag-SOL. Then, pag nag-SOL, meron na silang inaalagaan na kaluluwa. Diba? Meron nga, noong araw, parang nagpa-pioneering, Christ Center, meron tayong member. Naghahanap pa ng dalaw itong 2018, 2019. Pero 1988, member na siya. Tapos naghahanap ng dalaw. Iba mga ganon, no, sabi ng iba, dapat wala naman dalaw kundi siya. Dapat hindi ka na dinadalaw. Mature, you are mature enough para maintindihan na merong maraming Christian na baby na dapat sikasuhin. So yung mga gano'n, yung timetable, yung timeline, nakakalimutan natin na ito ay hindi na pang cell group. Ito ay dapat nandun na sa mga seminars, no? At contour niya ng kanyang emotion, no? Yung tinalakay kanina, yung character niya, bigas like, Christ like, sa panahon na yun, sa 10 years, 5 years, dapat gano'n eh. No? Dapat yung kanyang holiness, no? Improve, add more and more, no? Tapos yung kanyang maturity, yung kanyang pag-ibig sa kapwa, ano na yun. Control niya na, hawak niya. Yun yung magiging perfect, little by little. No? Ito na yun. So number 7 is cell liaison. So another component, you need to have a lecture as a lesson. Situate ang cell lesson mo ay dapat pang baby Christian. Huwag kang magtuturo ng rapture, tribulation, huwag kang magtuturo ng tithes, huwag kang magtuturo ng fasting, no? Please, tuturo mo about the love of God, about Christ died because of you, no? About the resurrection. Yeah, may mga milk for the baby Christian, for the new believer. Hindi pwede na yung mag-warfare tayo, mag-speak in tongues tayo. Kaya sa group, dahil purely newly converted, as much as possible, pag nagpe-praying in tongues, dapat hindi dun eh. Mag-praying tongues yan sa bahay mo. No? At pwede kang mag-praying tongues habang papunta ka sa cell group. Pero yung mag-praying in tongues ka, so mismo sarap. Maliban na lang na spirit ang nag-led sa'yo, wala tayong magagawa doon. Siyempre, sunod din. Pero kung ikaw, kasi you can pray in tongues, sarili mo na alam mo mag-pray in tongues ka. So iba naman yung nagugulat. Siyempre, kung ikaw sa leader, hindi ka na magugulat doon. You know how to handle, no? How to take care. So, sa lesson, isang maganda tinuturo sa School of Teachers, yung sa lesson na yan, yung dapat merong espiritu, yung milk. No? There is a spirit. Ibig sabihin, ipinag-pray, mineditate, pinag-aralan, pagkatapos, ipinag-fasting. So may spirit na dala yun. At malinaw yun sa mga makikinig kung yun ay nagawin natin na para sa kanila. So these 7 component, o 8, meron pa, sa group, these 8, now next, the format, yung dapat merong program. Number 8 is the format. Yung welcome, worship, word, and then prayer. So, dapat ang program natin, this is just only 45 minutes minimum, maximum of 1 hour. Para hindi mainit ang mga baby Christian. May ibang mag-isip sila, tapos na ba? Oo, tapos na. Ngayon pala binagalan eh. Next, tapos pwede lang kayo magkwentuhan. Parang gusto umuwi, pwede umuwi. At kung ngayon, kung gusto pa nila mag-stay, pwede ka pa sunod-sunod ng Word of God. No, ayon mo sa lesson na itinuro mo ng mga tao sila. Ngayon, sabihin mo, kung gusto mo umuwi, pwede umuwi. At kung gusto mag-stay, mag-stay. So, no problem. So, this 8 component of a cell is very, very important. No, na alam ng cell leader na meron na dapat nandun siya, may cell member siya, tama ang venue, alam ang values, alam ang mission statement, alam ang gano'ng katagal ito, and then meron siyang dalang cell lesson na meditate nito. Yung pala sa bahay, na-share niya sa mga tao sa paligid niya.
Kaya sa kapwa niya cell leader, kapwa niya ka-144 o ka-1728, tapos para maibigay niya ito sa kanyang cell. Ang sarap ba naman i-meditate ang word of God bago ibigay? Kasi ano dun sa puso mo eh. No? Hindi mo lang binabasa, kundi nasa puso mo siya. Okay? So this 8 component of a cell is very important part para habang nag-cell ka, alam mo kung ano yung mga dapat mo gawin sa cell. Now, we will go to the principle of the cell. That is the principle of the cell. This is part 2 principle. Okay. Sa cell, huwag makakalimutan ng cell leader. If you want to become or aspiring and have a desire to become a cell leader, or if you are cell leader now, you need to know the 8 principle, no, ng isang cell na para sa leader ito. Number 1, be willing. Sure. In Matthew 18, verse 25 to 28. You must be willing. No? Dapat hindi ka napipilitan. Meron ka ng tinatawag na gusto ko, gagawin ko. Okay, kung ang cell group mo ay Thursday, Lunes pa lang, tuwan-tuwa na ang puso mo. Hindi ka nag-iisip, tuloy ba ako? Ganon. Pagka ganon, may problema. Hindi yung weather. Hindi may problema, hindi yung tao. May problema yung puso natin. Are you willing to serve? Are you willing to conduct service? Are you willing to visit your people? Are you willing to connect them? To bring them into the presence of God? Willing to serve. Ha? Sabi ni Lord, if you love me, serve my people in my name. Serve my people. Ha? Feed them, guide them, guard them. Diba? If you love Jesus. So, ang willingness na pangalaga. Ako, nung nagba-Bible study, natuwa ako na yung puso ko na sumunod. Ang unang training na ginawa ko, dahil nga bago pala, tinuruan ko sarili ko mag-finish na. Yung puti, long sleeve, may bata, naglakad ako sa daan First time, yung mga suot ko, mga t-shirt, Jackie Life, lumutan, ganun ang upbringing ko ginawa ko, tinrain ko sarili ko, nagpunta ako doon sa barkada ko. Gulat na gulat sila Tawagan na parang electrolux yung mga nagbebenta. Pero sa akin, wala lang yun. So, I'm willing to serve God. So, tinrain ko yung sarili ko. Hanggang sa, parang naman, tinrain ko sa sarili ko. Okay, kaya, pag nakasign ako mag-solid, baga ako sa church. Sa isang gawain, 7:30, 8, nandun ako. Kasi willing Gusto ko So, the first principle, are you willing? Yan. Willing ba tayo? Na tayo ay sumunod sa paglilingkod sa Panginoon. Another is number 2. Another principle is be a good listener. So may mga seminars, may mga utos sa atin, be a good listener. James 1:19. Okay? Maging mabuti tayo ng tagapakinig at tagasunod siyempre, no? So, kung gusto natin meron tayong ituro, makinig tayo. Kaya siyempre, willing ka, edi makinig ka. No? At isa sa mga tuturuan mo sa sarili mo, pakinggan mo yung mga nag-share na mas matured ka, pero subukan mo i-try mo sa sarili mo. Pakinggan mo yung mga mas baby kaysa sa'yo. Yan yung submission naman dun Okay, pagka nagsalita, di ba, yung 1:7-8, nag-songlit, nag-resort, mag-songlit, pakinggan mo. So, are you a good listener? Or sasabihin mo, alam ko na yan, okay lang, baby Christian pa yan. No. Mali. Ang hindi na-develop ko yung puso mo. Because this is one of another principle. If you want the dynamic set, ikaw mismo, i-impart mo
because you are a good listener, and more or less your people in front of you, they will be also like you. The impartation of the Spirit coming from the cell leader is very important. Okay, pag nakikita nila na, halimbawa, yung primary, may in order kami ni Pastora, ang sabi ng, ang gusto ng Pastora ay, si Pastor Domingo ay green. Ang gusto natin naman ng member ng primary, yung 144 ay blue. At gusto rin ng primary na blue. Pero kami mag-asawa ay green. Impartation na apply. So, be willing to listen. Sasabihin nila ng primary. Ako rin gusto ko blue pero green tayo. Why? Because our vision carrier they wanted green. Kaya green tayo. Alam mo yung epekto nun, bandang uli, habang tumatagal, ituturo din nila ng 144 sa 1728 mo or 178 ko. Gagayahin nila yung cell leader. Pag sinabi ng primary, ang gusto ko ay 2. Sabi naman nung 144. Ang gusto ko ay 3. Sabi nung 1728. Ang gusto ko rin ay 3. Sasabihin gano'n ng 144. Hindi. 1 tayo kasi yun ang gusto ng akin as a leader. Gano'n. That's impartation. But ito'y daraan sa pakikinig muna. Yung obedient heart malaga. So number 3, another principle of the Sen na natutunan namin mag-asawa, be prepared to minister. Yan. Be prepared. No? Kahit anong oras, madaling araw, hating gabi, on call. On call dapat ang Kristiyano. Minsan may mga ganyan eh. Maraming beses. Naranasan yan eh. Matutulog ka na lang sa tawagin ka. Yan eh, walang sweldo yan ha. Walang sweldo. Pioneering, Bible study, walang sweldo. Pero, because one of the principles is willing to serve, be a good listener, and be prepared to minister, that's it. Mag-minister ka. Pupunta mo, pag-pray mo, kakausapin mo kung ano yung problema. So, dapat handa rin ang cell leader. Pag hindi handa ang cell leader, no, mahihirapan kang mag-improve yung cell leader. You cannot build a strong pillar in your own. Why? Kasi limited ka. Pagka nasa mood ka, gagawin mo. Pagka out of mood ka, wala. So because you're not willing to share. Yan ang yung manifestation, doon makita yung pagsubok. Kung talagang pure yung pagsubok. Number 4, open your life to others. Open your life to others. Dapat bukas ang puso mo sa iba. Especially sa iyong sarili. Practice sa mga katulad mo, ka-level mo. Dapat bukas ang puso mo sa kanila. Kumbaga, kampante ka sa kanila. Dapat ka sa kanila. Hindi ka pwedeng may itatago at tinatago. Open book ang buhay mo sa mga cell level. Ang practice niyan, dun sa ka-level mo. Okay? Naliwanag yan sa Bible. Hindi pwedeng hindi mo bubuksan ang puso mo sa kanila. Transparency. Ang tawag ng transparency. Okay? So, another is, number 5, take initiative. Ephesians 4:16. Another principle of the cell ay meron siya tinatawag na pusang palad. Pag sinabing initiative, meron kang, hindi ka na pupukpukin para bumaon. Hindi ka na pupukpukin para umaten. Kasi alam mo na yun eh. So, yun yung growing minister. No? At alam mo na meron ka talagang dapat gawin. Dapat mag-devotion. Hindi ka na dapat umaten. Hindi ka na utusan na gano'n. Dapat mag-share. Hindi ka na utusan. Dapat mag-prepare lesson. Hindi ka na utusan na gano'n. Dapat na mag-reflect. Hindi ka na utusan. Ay, ready. Kasi bakit? Pag hindi mo ginawa yun, baka wala sa bangka si Jesus. Baka tanan ka ni Lord. May isda ba kayo dyan?
kahit anong isda. Wala, Lord. Simple lang kasi wala ako sa buhay niyo. Kaya wala kayong isda. Hindi niyo ako tinanong. So take initiative, ano? Yung bang natutunan mo na ito kailangan gawin ito So, meron ba tayong initiative, kusang palo, kusang loob, na hindi na kailangan gawin. And then number 6, in cell group, there is always conflict. Please do not hesitate to resolve the conflict. Huwag kayong magulumihanan. Kaya nga tayo nandoon para mag-ayos at tumulong sa buhay nila at mag-ayos tayo ng buhay. Okay? So, mangyayari lamang yan kung tayo ay nandoon sa Panginoon. Dapat noon pa tayo naka-quarantine kay Kristo para ma-resolve every conflict. Wala namang problema na hindi na-resolve. Lahat ng problema, solve para kay Kristo. No? Isipin mo, kaya siya ganon, yung membro, kaya ka nandoon kasi may ganon. Then, solve the problem. The leader must know how to challenge their member, motivate, and encourage their member. Pagka mayroong problema, ang tinetest ang leadership ng cell leader. The leadership always put into a process. Mangyayari ba ito? Pag nakita ng miyembro mo, ang isang problema, diyan tatayo ang leader. Please, always solve the problem, the conflict. Kasi gusto mong patunayan na may Kristo Kaya ipakita mo na mabibiyak ang dagat. May isda kahit ang haling tapat. Ang gulayat, liliit. Naipakita mo kasi leader ka So, pag hindi mo natutunan i-resolve ang conflict, it means there's something wrong. Magpa-check ka naman sa Panginoon. Then ask wisdom. And God will take care of everything. Number 7. Always remember your cell group is more than a meeting. Cell group is not just only a meeting. No, ang cell group, ito ay pag-aalaga ng bagong Christian. Hindi ito meeting lang. Kaya nga, may quit na pinagbabawal ng Christ Center. Walang bayaran ng utangan. Walang bayaran ng utangan sa cell group. Walang mag-iimbot ng cellphone ng cell member. Kasi mababait siya, no? So, dapat to bet not, no? Mga bagay na sa cell member. So, if you conduct cell group, always remember this is more than a meeting. This is not just only an ordinary meeting. Ito yung pag-aalaga natin sa baby Christian. Kaya, dapat smart ang cell leader. Maaari, talagang aral, baka matanong ka yung 12 doctrines. Baka matanong ka, cell leader, ano ba yung 12 doctrines in the Bible? Lagi ko narinig kay Bishop yun. Ano ba yung 12 doctrines in the Bible? Ewan nga. O rin narinig ko yun. Dapat baka mamaya masagot pa ni Biyaya. So, you need to study hard more and more. Add more and more. More pa more. Nalakasan din, aral ng aral. So, cell group is more than a meeting. Number 8. Always remember, your cell is a multiplier cell. Multiply to others. You need a goal. Diba? May mga technique and strategy na kailangan i-emphasize natin. Halimbawa, 3 ang cell member mo, for example. Ito po ka cell member. At itong 3 cell member mo, gusto mong lumago kasi yun naman talaga multiply officer. Pwede kang mag-create ng program. Halimbawa, may birthday mo, kaya birthday niya sa cell group mo. Di maganda ka. To multiply, kaya usapan natin. Another principle to always cell must be a good cell. And the cell become good if the cell is a multiplying cell. Dapat hindi siya stagnant. Dapat ang momentum ng growth, magkikreate ka ng
atmosphere of multiplication. How do we get the atmosphere of multiplication? Yun nga, gagawin mo ganito. Halimbawa, member mo tatlo, si 1, si 2, si 3. Alam mo, gusto ko magpakain. Ang tingin ninyo? May 1, kaki 2, may 3. Pagkatapos siya, you create ang program. Gusto ko sana magpakain. Pero gusto kong kumain na pwede ba tayo, abutin tayo ng 13? Kaya ba natin maging 13 tayo? O 4 na kayo, ha? Kasi leader, saka si 1, 2, 3. Kasi sa plano mo, mag-create ka eh. During 3 days, during 3, 3. Pakainin mo ngayon. 12 na yan, di ba? Tsaka ikaw. O di 12. Tsaka ikaw, 13. Nasa program sa isip mo yun eh. Di, syempre, alam mo sila na hindi naman sila pwede mag-solve. Ang trabaho naman is to connect you to their friends. Yun ang trabaho nila. But your duty is to pray for 3 or i-week of fire mo yung tatlo na yun. Kasi multiplying, you are creating the atmosphere of multiplication. You need to create another program. Why? Because I am a minister. Willing ako mag-minister. Kaya utusan mo, 1. May handaan ako tayo lang bisita gusto ko tayo lang can you please give me your 3 friends? Pero sa isip mo lang mo, 2 lang, okay na, kaya lang, baka hindi umating yung isa lang. Kung 3. Pero, pakainin mo yun. Kung dumating, much better. Ano, okay ba sa'yo? Mapapakilala mo ba ako sa 3? Kailan natin gagawin? Halimbawa, ano ngayon? April, ano? Gusto ko sa katapusan ng sa katapusan ng May. Pero hindi na alam, piniprayer 3 mo na yun. Pwede ba pakisabit mo na sa akin mga pangalan ng 3? 2, okay ba sa'yo kung magkaibigan mo 3? Bigyan mo sa akin yung pangalan nila, ha? Nakalagyan mo lang ng cell number for follow-up na yun. Siyempre, follow-up na. Ikaw, 3. Can you please, I want to meet 3 of your friends. Pwede ba akong makakilala? Sige. Maghahanda ako ng konting hapunan, magkakain na tayo. Pero hindi nila alam, ipiprayer for 3 mo na yun. At sa yung name, nasa yung ano. Kasi bakit mo ginagawa? Kasi you are creating the atmosphere of multiplication. Nakikreate ka na nun. Bakit ka nakikreate? Kasi ang cell mo ay open cell, open for others. Ngayon, pagka nakapungangan ka lang, ngayon, ang gagawin mo, gagawa ka rin ng pamamaraan. Baka mamaya, nagdali nila, Laguna, sa base na po. Sabihin mo, pwede ba yung dadali natin along the vicinity of Anguno at Taytay? Yun ang gusto ko para madaling isip ko para madaling may follow. So, multiplying to others is very important. Another principle of the set. So, ang different kaya lang, siyempre, kayo ang dapat manganganak niyan, no? Kayo ang magpapalala niyan. So, those principles to ourselves is very important. Number 1, again, be willing to serve. Can we read all together? Basahin natin lahat. 1 to 8. Let us read all together. 1, 2, 3, go. Number 1, be willing to serve. Number 2, be a good listener. Be prepared to minister. Open your life to others. Take initiative. Resolve conflict. Cell group is more than a meeting. Multiply to others. You need to go. So, I hope you will understand this. Itong, itong 8 prinsipyo ng cell. Now, in addition, let us take a look another side. Keys for the good cell. Bigay sa inyo yung susi para sa tinatawag na good cell. Now, this is susi ng mabuting cell. Pag sinabing good, hindi bad. No? Now, in the group, number 1 is bring all you can in the group. The power of cell is to win. So, gagawa ng strategy pa rin ng cell leader. Kasi,
Itong cell member, hindi talaga sila makakapag-win. Ang trabaho na is to connect you to their relatives or friends or brother or sister. Iko-connect lang yun. Kaya sabi ko, yung 3 is enough. No? Pero kung makakapagdala sila ng 5, much better. So, meron tayong mga tinatawag na parang number of believer na kaya nating alagaan. Minsan, may nag-alaga dito sa atin. Ang nalaga niya, 32. Kung pa siya, 32 na. Nahihirapan ka dyan. Hindi mo maalagaan siya. Dapat little by little. Kaya yung pagsusurin, dapat tandaan eh. Nakapag-win ka ng halimbawa, 12 yung dumating. Siyam yung dumating. Sabihin mo na mortality dyan, kalahati. Okay na yun. Hanggang madala mo sila sa SOL. Tapos mag-win ulit. Hindi na dadala ng SOL. Like 32. Wala. Pati sa leader mo, wala. Wala pa rin. So, sabi ko sa kanya, may hirapan ka dyan. Dapat, intinti lang. So, ang isang susi para good ang cell, bring all you can. So, ito yung kapangyarihan. Kaya mo kasi utusan yung member mo eh. Kasi yung impartation of life, yung take it, caring sa kanila, yung pagtuturo mo sa kanila. Kaya pwede at possible na makapag-akay. Number 2, keep emphasize the vision and the goal. Lagi mong sasabihin sa mensahe, diyan alam mo, mahal ng Diyos, mga tao. Unti-unti, naglalagay ka sa kanila ng burden. So, sino ba ang nanay tayo mo? Andito po, hindi din. Kapatid mo, hindi ba? Alam mo, mahal na sila ng mga tao. You are always emphasizing the vision. Alam mo, may goal ako. May goal ako sa pamilya mo. So, nararamdaman niya, you are very much concerned to his family, to their family. No? Kasi ini-emphasize mo sa kanila yung pangitain, alam mo yung Book of Acts. This is the verse, our verse, ng Christ Center. Pasahin mo ang 16:31, yung sa Bible. So, hindi niya alam, ini-emphasize mo ang vision. No? Believe on the Lord, you will be safe in your house. So, we need to emphasize the vision. No? And this vision is very important sa atin bilang isang Kristiyano. So, kailangan na tayo ay magbigay ng kaparaanan para ma-highlight, ma-magnify yung ating vision and the goal. Our goal is to become a leader, the member. That's our goal. So, always magnify, emphasize, always highlight the vision. Kahit pa unti-unti, katulad yung gano'n niya, ginagawa natin. So, mga cell member, mahal sila ng Panginoon. Sabi ng Bible, for God so love the world. So, ipalitan mo yun. For God so love your family. So, naman yun. That's why He gave Jesus Christ, their Savior and Lord. So, in that way, you're emphasizing the vision of Christ, the dream of Christ. Sabi ng Panginoon, look at the field. You will see the fields. Sabi niya, but I tell you to look and you will see the fields are ripe and ready to harvest. So, doon pala sinabi sa kanya ng Panginoon. So, we need to understand, we need to look the harvest. We need to emphasize or magnify or highlight the people in front of your self in a form of milk lang, in a form of milk. Hindi mo sila pahayuhin. Invite mo lang yung parents sila, kaya pupunta ka sa kanila. Okay, sabihin mo, pagka may birthday sa inyo, gusto ko witnessan nanay at tatay mo mga kapatid mo. Sabihin mo, invite ka. Ha? Ay, mga ganun, no? At least, pwede pala yun. May birthday ni Kuya, baka pwede invite natin sa leader ko. Ang purpose is to penetrate them, not to share. So, sa mga sa leader, dapat alam yun.
And then next, number 3, keep cell members close together. This is a good cell. Keep your cell members close together. It means you need to develop good relationship. Each of them, dapat ma-develop ang relationship. So, may mga panahon na may banggaan yan. Yan yung sinasabi ko, resolve the conflict. May panahon na nagkakakitaan na yan ng kanilang kahinaan. Na kung ka maiinis sa kanila. That's a part of their growth. No? At the end of the day, makikita mo rin, sila pa rin. Yung bahagi yun ng kanilang paglago sa Panginoon. Bahagi yun ng kanilang buhay spiritual. Kaya please do not hesitate to help them how to close one another. No? Forgive one another, accept one another, love one another. Emphasize mo yun. Because Jesus forgive us, He love us, yun sabi ng Bible, and then accept one another. So it's Jesus in-accept tayo while we are sinners. So it means you are creating good relationship to them. Ang ganda nun. No? Okay, number 4, inform everyone how long cell meeting will last. Lalo't may mga bisita, sabi, okay, ang cell group natin, 45 minutes lang tayo. So, meron na tayo. So, you need to inform, especially the new Christian inside of your group. Okay, may mga bisita. No, dapat hindi sila naiinip. Hindi sila nagsasawa. Normal sa kanila na meron pa silang ibang gagawin. So, pagka dinismiss mo sila ng maaga, masusurprise pa sila. Ang bilis pala. Kaya pag sinabi uli, invite mo ni sila, may invite yun. Pero pagka hinabaan mo, mayabot sila ng 1 hour and a half, ako magbebantaan na yun. Ako, wag mo na ako kasama dyan. Tagal pala niya. So, hindi kailangan ng cell group na mahaba na pagtutulong. Actually, ang cell group, pintuan niya ng church ang cell group. Napintuan niya ng church Pero pag dinala ko sila doon sa church agad, may phobia sila Kasi ang dating religious. No? Ang dating religious. Pero siyempre, hindi na naiintindihan yung relationship. Yung come and learn of me. Wala pa sila sa ganong gusto. So, inform everyone how long the cell meeting will last. No, inform. Kailangan malaman nila gaano katagal ang cell meeting nito. Remember that, Huwag lalakpas ng 1 oras. Pwede mo na silang i-dismiss. At yung gusto mo para makauwi. At yung gusto mag-stay, pwede mag-stay. At least, maluwag. Okay, tapos na po tayo. No, tapos na po tayo. Okay, number 5, teach your members to read the Bible. Ayan. So, medyo patitigimin mo sila. Alam mo, maganda ng nung binasa ko yung John 3:16, o kaya, yung John chapter 1, maganda dali mo sila sa aklat ng John. Alam mo, nung binabasa ko book of John, iba yung dating sa akin. So, parang china-challenge mo lang, in-encourage mo sila, minomotivate mo sila, please read the Bible. So, huwag mo silang directed na read the Bible. Ang kayo mo ganito. Alam mo, maganda naman John 3:16. Dito ko nakita yung kung gusto nyo, basahin yung mga ganyan. Namnamin yung 36, yung 15, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ang ganun. So, magiging sila, para bang, abang naman nun. So, makikita mo ngayon na sila ay ini-encourage mo kasi ng Bible. Pagkatapos, chat mo, nabasa niyo ba? Follow ko agad. Ang ganda, no? You need to follow up. No? May bago tayo natin. You need to follow up then. Okay? Pagka nagbasa na sila, o kaya, tignan mo kung nagbawag na nga. Tapos, sabihin mo, susunod natin aral, yan natin kukunin. At magbabasa sila. So, teach them how to read the Bible. Kahit konti-unti. Number 6,
teach them to pray. Sa beginners, ang prayer, dati ginagawa namin yung acts. A, adoration. C, confession of sin. T, ano yung T natin? Acts. Thanksgiving. S, supplication. So, bigyan mo ng konting outline sa prayer para tapos huli-huli in the name of Jesus. Paghihingi tayo in the name of Jesus. Kasi ito sabi naman, whatever you ask in my name. 9:23 ng Mark. So, teach them how to pray. At syempre, huwag mong pagtatawanan no, pagka may naka-close their eyes together with you. Pag dilat mo, may nag-aantanda. So, okay lang. Diba? Okay lang yan. Huwag mong pagtatawanan. Ayaw natin may mapapaya. Exercise ng patron. Okay? Tapos, o kaya, biglang nag-Hail Mary. Okay lang yun. Baby Christian eh. Unti-unting matututo yun. And then number 7, give visitors extra attention. Medyo emphasize mo lagi ang visitors. Kung may visitors, dapat hindi siya ma-OOP. Ano ba tagal ng OP? Out of place. No? OP, out of place. Dapat siya ay laging na-emphasize. Oh, welcome natin si ano. Victorino, you're welcome. Ang tagal namin hintay. Tapos, kumari, meron kang ibinibigay na parang tokens, no? Bigyan mo ng ballpen, okay, bigyan mo siya ng something na kakaiba. Buron, bigyan mo siya ng house and lot. Para talagang sila. So, extra attention is very much important for them. Ayaw natin ma-office sila, out of place. Tapos, then, usapin ng matagal, then pray. So, to have a good cell, you need give an extra attention to your visitors. Number 8, review the highlights for the sake of anew. No, i-review mo kung ano yung pag-aralan. No? Para aralan mo sa iba. Para matandaan nila kasi minsan hindi nila matandaan. Tandaan natin sa pagtuturo, sisimple natin, huwag maraming text. No, huwag maraming buksan natin ganito, buksan natin gano'n, buksan natin ganito. Hindi nila, hindi ka nila masusundan. Isang verse is enough. Kung mag-quote ka ng verse, i-quote mo lang, huwag na yung buksan natin ito. No? Ano yun, hindi pa nila buksan ang mga dating Kristiyan. Okay? So, review the highlight. Ano? And then next one, get information about the new members. So, take their cell number, address, religion, birthday nila, ilan sila magkakapatid. Para pag alis nila, pwede mo i-follow up. Get all information. So, meron kayong gumagawa kayo na isang sheet of na pipila pa nila. The next, put an extra vacant chair. Halimbawa, siyang kayo nandun doon, gawin mo 10. Say, leader, ba't na tayo ganyan? I believe tomorrow, next natin, magkakaroon yan. Kasi yan ang goal natin. So, lagi mo i-emphasize, this is a good cell, multiplying cell, so always creating spirit of multiplication. Okay? Dapat meron tayong sa ating buhay. So, that's all for tonight. Susi sa cell group, good cell, ay binigay sa inyo. Then, sana lagi ninyong tandaan kung ano yung mga dapat gawin bilang isang cell leader. Okay? Reviewin, tapos i-file, basahin ng basahin, aralin. Amen? Let's pray first. Panginoon, salamat po. Thank you again, O God, for this wonderful opportunity to share what is all about the cell, the component of the cell, the principle of the cell, and how we have a good cell. Panginoon, pagpalain po kami at patuloy mo i-bless ang aming bansang Pilipinas. Pagpalain mo Christ Center Family, Panginoon, at muliling po kami na iyong patnubay. Bless Christ Center Family, dito po sa Taytay, Luzon, lahat po ng mga members, leaders, lahat ng primaries. I pray for them, O God, all the members of this church, O God. And I pray the church in Pasig, Lord God, nadalain ko po sa iyo, pagpalain mo ingatan lahat ng leaders na roon. Pagpalain mo ang mga primary, ang mga
souls to them ay patuloy sila ng devotion. Umawatin sa watermark, we pray, O Father God, ang mga pinagkita, at ang mga workers po ng watermark. And also, we pray for Kainta, Christ-centered, O God, sa mga surrounding them. We pray for them, O God. Bless them, even their leaders, O God. Lord, salamat po sa iyo. And we pray also, Father God, sa mga Binangunan, sa Bernie, si Ruth, at Sister Vicky. Bless po sila at ang kanilang mga leaders. Salamat po, Panginoon, sa pagpapala na ibinigay mo po sa grupo po nito. Maging ang Tanay, Alasasin sa mga Brother Ma'am, Missionary Mark, ilangin po namin your provision and protection for them. At sa lahat ng leader na naroon, i-bless po sila. Kaya din, Panginoon, natas po namin mga taga-Quezon, sa Minahan, sa Pasapecto, sa Lizelle, at mga kapatiran na roon, i-bless po sila. Tangi ikaw ay sila pa rin masandigan. Maging ang bata nga sa mga sa Oscar, at ni Sister Delia, at ang mga kapatiran, mga leaders, bless them all. Salamat po, Panginoon. Pinipuli ko po namin. Kaya din sa Sambales, ng Bangkol, sa mga Pastor Cynthia, layo siya sa anumang sakit, palayan po siya. O Diyos, maging San Fernando, Santa Cruz, mga Pastor Romeo, at Pastor Reyna. Bless mo po sila at mga leaders na roon. Lord, dalangin po, Panginoon, lahat ng mga nakinig, mga nag-aspire, hanggang selling na request mo po. Palayan mo po, Panginoon, ang mga pinalagulas, mga Pastor-Jess, bless mo po sila. Salamat po sa buhay ni Sister Ana, pinagaling siya. Hihiling po namin ang gabay para sa kanya. Maging ang gawain sa Bicol, Panginoon, nataas po namin sa pangulan ni Pastor June Balada at Teresa at ng mga kapatiran. I-bless mo po sila, Panginoon. Salamat po sa pagpapala. O glory be to your name, O God. Thank you, Jesus, for them, O God. At yung sa buknot, i-bless mo po, Panginoon. At alam po namin na may magandang plano ka at ang compassion na kanilang hinahawakan. Let your mercy, your blessing be upon. Salamat po. Salamat po for the whole family of Christ Center Baptist Church. Here in Muson, O God, dalangin po namin na iyo po pinupulita po namin. At ang aming bansang Pilipinas, nataas po namin sa iyo at ito po ay itong gabayan. Dalangin po namin ang iyong kapangyarihan na igawad ng mga sa aming Pangulo, Pangalawang Pangulo, at ang lahat ng gobernador, ang mayor, ang lahat ng barangay chairman. Bless them all. Lord, we declare Jesus Christ is the Lord of the Philippines, and I apply the blood of Christ in our life from Luzon, Visayas. To God be the glory. Praise Jesus, we pray. Everybody say, Amen and amen and amen. Okay, hindi, naka-off na siya. Okay, next. So I'd like to greet, allow me to greet the Facebook Live. No? Binabati ko kayo, mga Facebook Live followers. So, Pastora Cynthia, May Javier, Renz, Manila, Neri, Agapay, Letlet, John Paul, Gabriel, Robin Solis, Jordan Perez, Elodie, Mardico, Marisa Balanda, Angel Orgena, Joan Santos, Anashil Balanda, Leonora Mayra, and Rosini de Chavez, Angel Marquez, and Froilan Espidon, Domingo Isabel, Julia Unidad, Mariel Canaria, Pastora Teresa Balandra, Shernan, Zero Tamayo, Charles Ron Gilbert, Ulete, Bella Gilbert, Jean, si Jimel Villamor, Mr. Pines, welcome, Lovely Moore, Arvin Abayan, Christine Joy Soto, and then Andy Montemayor, Montehermoso, Arian Vargas, Brother Dude, you're welcome, Lian, Pastor Lian, Don Franco, Angelica, Catherine Didase, Lady Diaz, and then so binabati natin birthday si Charles Julius, si April, happy birthday. Let's sing all together. Happy birthday. 1, 2, ready, go. And Cornelia also, na binabati natin, 23rd birthday. Cornelia, let's sing. Happy birthday to you all. Happy birthday to you all. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you.
Birthday to all of you, ha? Ito mga nasa aking live Zoom. Glenda's Martins family. Sambales, how are you? Sambales, hello. Pagpunta ko dyan, ha? Pagpunta ko dyan. Pastor Aida, Pastor Romeo. Welcome. Andiyan pala kayo, ha? Ganda, hallelujah. Koy, nakikita kayo ng buong mundo. The world is watching you. Hello, Mami. Si ano to? Jemo. Jemo. How are you? Yan. Ito pa, si Bicol. Bicol. Si Joyce. Joyce, kaway naman dyan. Hello. My beautiful daughter. Love you. Tigil pa yan. The world is watching over you. And then, Noemi Balanda, please. Ay, mga Noemi, kaway-kaway. Bless the Lord God. Ay, kaway-kaway kayo. Okay, sino pa? Si Babe. Si Babe, Balina. Thank you, Noemi. Bye-bye. Hello po. Ayun, nag-hello si Karen. So, ito sila, no? Marami sila. Noemi Balanda. Pastor Bernie. And Ruth, yan. Mag-ama. Yan. Welcome to Expice. You're welcome. You are on air na. And then, I'd like to welcome Arvin. Kumusta? Arvin. You're welcome. And Sister Rose Ugaban. Ron Charles. Welcome, Ron. Kaway, Ron. Hi. Happy birthday, ha? Charles, Bibis pala, happy birthday. Hello, brother, si Daito. How are you? Kaway. Yan. Thank you. So, Sugaban, you're online. Ito, sino to? Hello, sila ano? Kapale, welcome. So, family. Hello. Bless you. Okay, who else? Thank you very much. Sino pa yung mga naka-online na Zoom? Hello. Ayan, si Chill, Hana. Hana. Okay, well. Astros, kaway. You are on air. Nasa CBCN. Where is your panganay? Pati kami nagagaya sa iyo. So, kamusta sa kanya? Sa labas ba? Sa tabat? Sa labas, ha? Okay, sige. God bless you. Well, sino pa yung nating so that's Daban and sino pa? Si Glenn Martin, Romeo, ha? You're welcome. Kumusta? May asawa na ba? Wala pa? Romeo. Wala pa. Okay. Jemo. Andrea. Si Andrea. Montemayor. Si Andrea. Buti, si husband. Si Andrea. Okay, you're welcome, ha? Wells. Lapit na lang ng lockdown. Ako iikot sa mga total churches natin. Next. Okay, the next one. Sino pa? James Buenga, Pastora Cynthia. Kaway. Facebook Live. Wala si Pastora Cynthia. Who else? Cynthia Rodrigo. Naka-off cam ka. Naka-mute. Okay? Okay, who else? Abigail Balbanida. Abigail Perez. Kasi Balbanida nakalagay. Perez, how are you? Where is your son? Hello po. Hello, how are you? Naka-off cam kayo. Okay. Okay, annyeonghaseyo. Sino? Mikoy Mananili, you're welcome. Mikoy. Si Ed Frances, Ed, you're welcome. Nigoy. Ayan, si Mikoy. Si Ed. Hi, Ed. Okay, sige. Salamat sa Panginoon. At we have, how many viewers we have?
20 at saka 12 na lang tayo sa ano. So, salamat sa Panginoon. Pagpalain tayo, bigyan natin si MC yung ating gawain. MC, please. Take charge. Yes po, maraming salamat po Bishop Ernesto Domingo sa isang napakagandang mensahe po. And special greetings lang din po, additional ko lang na pinapabati po from CBCM Binangonan. Happy 23rd birthday po kay Ate Maika from your leader. Yan, kay Sister Ruth. Ayan. And especially sa lahat po ng viewers from FB Live page po sa CBCM Taytay, continue to join our daily mentoring with Bishop Ernesto Domingo, and especially sa mga viewers po natin sa Zoom. Ayan. So maraming salamat po for joining us, and see you again next time po sa mentoring dito lang po sa FB Live page and Zoom. Maraming salamat po and God bless you all. Bye-bye.